para sa mga OFW. Uy, malapit-lapit na daw ang pagbabalik mo. Yan ang marites sa akin. Kaya't itodo na ang pag-ipon. Walang forever na OFW. Kahit sa ang panig ka ng mundo, kahit pa ikaw permanent residence na doon, babalik at babalik ka pa rin sa bansang sinilangan mo. Ang tanong, may malaking savings na ba? Free utang na ba? May protection or life insurance, investment and healthcare na ba? O baka naman halos lahat ng pera mo ay nasa properties mo na. This video. Thank you so much. Welcome sa ating channel kung saan ingatan at palaguin ang perang pinaghirapan. Ako nga pala si SP Maristela Banaag, isa po akong single mom, OFW, and financial educator. By the way, kung hindi ka pa nakaka-subscribe, hit the notification bell and subscribe now na. Alam nyo na ba, the money you send back home will never be enough? Yan ang masaklap na katotohanan sa ating mga OFW. Aminin man yan o hindi, yan ang katotohanan. Lumalaki ang gastos, dumadami ang maasa sa'yo, at kahit magkano pa yan, feeling mo, kulang pa rin ang perang pinapadala mo. Ilista mo ang mga bagay na tinutustusan mo sa Pilipinas, gaya ng bayad sa bahay, tuition ng iyong mga anak, allowance ng magulang mo, ng iyong buong pamilya, pamalengke, kuryente, at kung ano-ano pa. Kung may pasobra, okay lang din naman yan. Pero siguraduhin mo na may tatabi ka. Ayon sa mga financial experts, ang ideal na ilalaan para sa savings ay 20% mula sa sahod mo. Kung kaya mo na mas malaki pa, ay di mas maigi, mas mainam. Kaya naman narito ang 6 simple savings tips para sa OFW upang maging handa sa pagbabalik for good sa Pilipinas. Number 1, budget, budget, budget. Ang pag-create ng tamang budget ay simula ng financial freedom. Alamin kung paano i-manage ang perang pinaghirapan mo. Alam mo ba, ang tamang pagbabudget ay 100% ng income mo, i-less mo na yung pang-donation, savings and investment, at yung matitira pang expenses mo. Sundin mo ito consistently at tiyak malaki ang changes na mangyayari sa finances mo. Number 2, mag-automate ng savings. I-set up mo na kagad ang automatic transfer ng pera sa iyong savings account. Wala kang masasayang dito. Mag-open ka na kagad ng savings account mo. Number 3, syempre tayo, we love our family and limitahan mo yung pasalubong. Pwede namang gawing mas practical ang pagbibigay ng pasalubong. I-budget ito ng mabuti at syempre naman iwasan ang too much pasalubong. Number 4, mag-invest sa sarili at sa future. Paggastusin lahat ng pera. Sa halip, humanap ka ng mga legit na investment vehicles na tutulong sa iyo para kumita ka ng passive income at maglaan ng konting oras upang aralin ang financial education upang mabuo mo ang solid financial foundation katulad ng sa librong ito. Mag-consult ka sa mga financial experts at umattend ng free financial literacy webinar para sa tamang pag-ipon at pag-invest tulad sa IMG na Financial Education and Membership Benefit Platform. Number 5, extra income opportunities. Explore ang mga side hustles o part-time jobs para sa additional income. Sabi nga, every peso counts. Kung desire mo yung part-time job, IMG is good for you. I-message mo ako para mag-guide kita. Number 6, kumuha ka ng Kaiser o Most GRP. Alam mo ba na ito yung mga financial products na may life insurance, may investment and healthcare component na makakatugon sa iyong health issues, old age issues, and money issues pagdating ng panahon or once na nag-for good ka sa Pilipinas. Mas maigi na maging handa ka sa lahat ng oras. Habang nasa abroad ka at kung umuwi ka sa Pilipinas, meron kang magagamit na healthcare, may protection ka or insurance at investment para sa pagtanda mo. Huwag sayangin yung oras at pagkakataon. Samahan mo kami sa IMG para sa financial education at magtanong tungkol sa Kaiser at Most 18 or Most GRP para sa financial security at investment. Magsimula na ng pag-iipon para sa mas maginhawang bukas. Have a good day and thank you so much. God bless you.
Para sa mga katulad kong OFW, mag-ipon kayo para sa sarili nyo. Huwag nyong ibigay lahat sa pamilya. Kasi hindi kayo nakakasiguro na pag tumanda kayo at wala na kayong pera, aalagaan kayo ng mga yan. Katulad ng nangyari sa akin, nung wala na akong pera, halos kaaway na ang turing sa akin. Parang ang sama-sama ko na. Sige, makikitira ka lang dyan. Hoy! Sige! Sige! Ikaw! Makikitira ka lang dyan. I-upload ko to. Pag wala akong makakailan. Ay! Sige! Bago kami gaganyan ka na rin. Sige! I-live ko pa! I-live ko pa! Utang ina ikaw na! Wala kaming pakialam sa loob! Nakahanda. Tumawag ka barangay! Nakikita ka lang dyan, gaganyan mo kami bisa. Alam mo!